Ilang araw na rin umpisa nung na-aksidente tayo. So continuous pa rin yung ating pagpapagaling. Hindi pa rin tayo pwedeng pumasok sa trabaho at hindi tayo pwedeng galaw-galaw yung ating kamay na nakasemento. So tiis-tiis muna tayo, no? Wala tayong magagawa. Minsan talaga ang aksidente hindi natin ini-expect na mangyari. Ang advice ko na lang sa mga kapwa ko OFW, doble ang ingat, unahin ang safety sa sarili bago ang trabaho, kasi katulad nito may nangyaring aksidente sa atin. So walang nihay-niho, no, kung anong nangyari sa atin. Yung boss natin mukhang walang pakialam kung may makain ka ba sa loob ng pamamahay mo, anong good sa'yo, yung anong pakiramdam mo sa araw-araw. Wala. Parang hihintay lang sila na pag maging okay ka na, edi bumalik ka sa trabaho para magkasweldo ka. So yun yung pinaka doon, yun yung pinaka worst doon na nangyari sa atin. Kaya unahin yung sarili, unahin ang safety. Kasi walang dito, walang kumbaga walang nagiging hero pagdating sa ganito. Kahit gaano ka kasipag sa trabaho, pag na-aksidente ka, cargo mo yung sarili mo, bahala ka sa sarili mo. Kasi nga dito may insurance, company insurance. So insurance ang bahala sa'yo. Sasahuran ka ng insurance, kaya walang pakialam sa'yo kumpanya. Ganun lang yun. Kaya sa sunod hindi ka sigurado, alam mo sa akin, hindi ako sigurado sa ginagawa ko. Kung sa tingin ko alanganin ako sa ginagawa ko, hindi ko siya tatrabahuin. Na lang, unahin muna talaga ang safety natin. Kasi yung pabara-bara nga, tulad nung nangyari sa akin na nawala na sa isip ko yung yung safety na ganun lang kaliit yung bracket nung wini-welding ko. Minadali ko siya kasi kinabukasan ilipat na ako sa kabilang shop namin doon sa stainless. So para wala akong maiwanan na na trabaho, so gusto ko siyang matapos at that time. So minadali ko. Ayun, ako rin yung kumbaga pinutukan. Ako rin yung nagsuffer doon sa mindset ko na kailangan walang maiwan, kailangan maayos ang trabaho at mamadali. So may mali pa rin doon sa ganung may mali pa rin sa ganung mindset. Kaya mas mainam na yung trabahong lang tayo. Ika nga, kung magkano lang yung sinasweldo, yun lang yung tatrabahuin natin. Huwag masyadong magpaka